Hey, Sol! Sige na, pasok ka na kasi umuwi lang muna ako dito saglit. Although may mga nilalakad ako, may mga ginagawa ako sa labas. Umuwi muna ako para bigyan siya ng gamot niya para sa tanghali. Medyo na late nga ng konti kasi 3 o'clock na. Dapat mga 12 to 1 ay nabigyan ko siya ng gamot. Hindi ako nakaalis kagad dun sa pinanggalingan ko. So, kailangan ko bigyan kasi siya ng antibiotics niya for 5 to 7 days, twice a day. Isa sa tanghali, isa sa hating gabi. So, nagkaroon ako ng patlang kahapon kasi hindi naman ako nakauwi dito. Habulin na lang natin yung mga susunod niya. Hopefully, hindi na ulit ako magkaroon ng patlang sa paggagamot sa kanya. Pero as you can see, very healthy na naman siya. Kumakain siya. Kagabi, pinakain ko siya. Ang dami niyang kinain. So, maganda naman yung poops niya dahil wala ng blood. Pero medyo malambot pa rin, hindi pa rin ganun kabuo. Pero improving siya ng improving. Kita nyo, ganda na kagad ulit nga ng katawan. Kahapon pa lang, napapansin ko na. Dahil bumabawi siya kagad, dami niyang nakakain agad na SDN42 na may konting SDN28 at nag-overfeed ako sa kanya. Kaya bawing-bawi naman kagad kasi ang bilis naman ma-absorb ng SDN42 lalo. All animal protein siya, tsaka kompleto po siya sa mga vitamins na kailangan ni Sol to recover quickly. All the vitamins and all the mineral, probiotics, prebiotics na kailangan niya. Poging-pogi na ulit kagad si Sol. Ang bilis lang mag-recover ng mga dogs na mga may sakit or may mga parasites. Basta magamot lang. And SDN ang pinapakain. Ganda. Okay, ilan muna. Balik ulit ako mamayang gabi. Pero ngayon, meron muna ako mga asikasuhin ulit. Aalis muna ulit ako. So, day 4 ngayon ng gamutan ni Sol, ng antibiotics niya simula nung nagkaroon siya ng bloody poop and ang suspect ko is protozoa. Simula nung first day pa lang niya nag-antimicrobials, gumana na ulit yung pagkain niya. Ayan, ang lakas niya ulit kumain ng kanyang SDN, the best dog food in the multiverse. Of course, ito nag-overfeed ako sa kanya ngayon. Ang binibigay ko ngayon ay konting SDN, mga 500 grams ng SDN para sa kanilang dalawa. Tapos pinunuan ko na lang, dinagdagan ko na lang nung SDN28 na nandun. Kasi yan yung natira ko pa nung nag-experiment ako sa kanila na SDN28 naman ang papakain ko sa kanila. Ang bilis ng development ulit, Nag-recover agad sila Sol. I think, ma-recommend ko talaga kung aso nyo ay nagkasakit or nagre-recover from malnourishment, nagre-recover from different diseases o stressful ang work niya, etc. Stressful ang ginagawa niya, lagi niyang pinapasya. Ay, SDN ang pakain niyo para mabilis mag-recover. And kita niyo naman yung katawan ni Sol. Bato-bato na naman siya. Second day pa lang, nag-antibiotic siya. Kumanda na kagad yung katawan niya. Kita niyo yung mga muscles niyan. Mukha niya, kapal ng mukha niyan. Tapos yung mga shoulders niya, kakapal ng shoulders. Tapos yun, yung hita niya, yung kapal ng hita, Kapal ng mukha mo, Sol. Sige lang, kain lang. Tuwan-tuwa pa rin siya. Makawagkog yung buntot niya. Kapal ng katawan niya. Grabe. So, ay man, tatanong gano'ng katanda na si Sol. Wala po kasing binigay na papers or vaccination card yung pinag-rescuehan ko kay Sol. Pinagkuhanan ko kay Sol. Pangako siya ng pangako, pero at the end, wala siyang maibigay na papers, wala rin siyang maibigay na vaccination card. And yung sinasabi niyang 10 months old si Sol nung dumating siya dito 6 months ago ay mukhang hindi totoo. I think the real age ni Sol nung dumating siya dito was a little bit more than 1 year old. So ngayon, I would say na nasa mga 1.5 years old at least si Sol. Ayan, although hindi pa niya tinataas nga yung binti niya kapag umiihi siya, hindi pa siya fully matured, ibig sabihin, kahit ganon, masasabi ng adulto na itong si Sol at this stage at least, definitely hindi natatangkad yan. Palapad na yan. Until mga 2 years old siya, maybe until 3 years old. Nagkakaroon lang siya ng problema kapag kumakain ng mga halaman dito sa paligid or mga basura or iba pang maduduming mga bagay doon sa kabila. Naagapan naman natin, ayoko mag-independent sa mga gamot-gamot ng mga dogs ko, pero kinailangan ko na gawin kay Sol. The other day, ay sinimulan ko na siyang i-walk para ma-exercise, matagtaging katawan niya. Wala lang talaga ako sobrang time para ma-exercise siya every day as much as I want. Ayan, niwan na ni Logan yung food niya. Ayan, pag nakita ko ni Logan, babanatan ka nun, gagalit sa iyo na kulit mo kasing bata ka. Nagbisobra ako ng feeding sa kanila ngayon, kaya
okay lang naman na hindi nila maubos. Pero the past 4 days, ubos naman nila Sol yung food nila. Yung hindi maubos ni Logan, binibigay ko na nga kay Sol. Bitaan ko kayo, bukas 5th day ngayon, bibigyan ko na si Sol ng gamot niya para tuloy-tuloy lang ang niya, pagbigay sa gamot. Twice a day kasi yon. Please follow and share our video. Maraming salamat, Doc Abel Manalo po ito. Si Sol, the Canik Corso. And of course, si Lolo Logan, my Belgian Malinois. Ayan, comment below kung may mga tanong kayo tungkol sa kanila. And maybe about your dogs or SDN.